sa tahimik ng daluyong karagatan. Sa bawat bukang liwayway ay mayroong bagong kwento. Kwento ng taong hindi kailanman sumuko sa tawag ng serbisyo. Maka kami sa malisin day sa pinamin karagat-dagatan, wayroong basura niya, masag na nga turon. Sa ilalim ng matinding init ng araw, makikita ang kasipagan ng mga sea sweeper sa kanilang mahalagang gawain, ang paglilinis ng karagatan. Isa sa kanila si Mang Judy na higit ng isang taong naglilingkod bilang sea sweeper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako Dionisano, naghinang kuwan, sweeper, hinang nang magput basura. Dito. Reset to mag-early ko madto para mas mareha mo wayroon pa yung mga basura yato na kung magtagad. Maraming sweeper. Maraming taon ko. Ay, taon-taon mo yun eh. Tinbaon mo! Ena! Siya ay isang responsableng ama na may anak na nag-aaral sa grade 8. Ang kanyang asawa ay isang labandera. Bawat araw bago siya pumasok sa trabaho, tinitiyak niyang maihatid muna ang kanyang anak at asawa sa kanilang destinasyon. Dito nena. Masigasig niyang iniikot ang baybayin ng Fuego-Fuego at Marang-Marang upang tiyakin ang kalinisan at kaayusan ng mga dalampasigan. Paglisag pitoy ar tagakan na ako ara papigo-pigo, magsaw kako sin mga kabasura-basurahan. Hindi alintana ang pagbuhos ng ulan at init ng araw sa kanyang tungkulin. Sa kabila ng pagod, matapat niyang ginagawa ang kanyang trabaho, ang maglinis at magbantay ng kalinisan ng karagatan. Di ako magpikir sinamin lang niya mapasuin suwa. Atawa taga ulan, in kalagihan ko minang ko marayaw. Misam palaw niya min pas langan suwa. Putante, amin hinang ko. Malano, inamin, pigo-pigo, inamin karagat, dagat ano irong basura. Ang Sea Sweepers po nabuo siya sa walang iba po kundi sa initiative po ng ating mahal na mayoran na si Mayor Siti Jalia Torabin Hataman. Kasi nakita po yung problema sa ating karagatan, kaya yun, naisip pong gawin yung Sea Sweepers. Kahit anong gawin nating pangongolekta ng basura, meron pa rin talagang pakalat-kalat doon, especially pag dinadala na ng current from other communities, from other areas. So, nag-organize tayo ng tinatawag nating sea sweepers. So, para silang street sweepers, pero sa dagat, with their own mga bangka. And mga badyaw ang kinuha natin. And when we talk to them, talagang yung tingin ko isa sa mga common na pag-uusapan dito yung changing mindsets
talagang na-appreciate nila na sa kanila natin ipinagkatiwala yung pangangalaga ng karagatan dahil iba din talaga yung indigenous skills and knowledge na meron sila. Kailangan mo lang talagang ma-align doon sa pag-protect ng environment. Kailangan mo lang talaga silang i-capacitate at bigyan ng role doon sa dapat naman talaga itrabaho nila. So they're very happy about it. Ayon sa pananaliksik ng Sea Circular Organization, tinatayang umaabot sa mahigit 43,684 tonelada ng basura ang nalilikha sa Pilipinas. Sa datos na ito, 35% ay naiuwi sa karagatan habang 28% ng mga plastic resin ay naipoproseso para sa recycling. Isang hamon at paalala sa pangangailangang palakasin ng pangangalaga sa kapaligiran. Iwan na mo to din di hari pala noon namin karagat-dagatan supaya masanyang aturun. Malingkat to daturin namin dagat mano yung basura. Dan kwan na mo. Kwan na mo din yung tagtuyo na mo din yung namin dia. Karayo daw wakato din di hari ako man. Alumni man long taturunin karagat-dagatan man namin dia. Atau din basura. Na mangida turun di tada ikakwan kato malingkat to damin dama lano inamin karagat-dagatan ayaw paragat pagin lupaan suway ratod malisin mayroon kaput-kaput niya yung plastic do kaing mga pampers silopin pagkaon na mo ingkatan sindi magkahalo usam pa na mo dahon pakuan pamaritime dito ati pagkan na mo jambatan patansin malumni din di paglanuan na mo. Sa malingkat ba malisin tuod man namin ng basura sa pantunday ni. Mayroong basura malingkat siya turon. Ini man siya kuan ulan natin makuan ini maunit paginangan na mo pa sa mabasa yung makina na mo on time kasigpitan tod kami manamin lang nga patag basura biya dunok mabasagin ulan pag mabanos ng basura na doon kami kasigpitan pa sa mga taod batambak na hindi hari suway kami magtabang-tabang katan tama na kuan. Enjoy kami sininang namo. Actually, kami sa Isabela City, isa rin sa dinatnan natin yung problema sa solid waste. Pero dun sa mainland namin, medyo naayos na. Ang challenge talaga yung sa dagat. Kasi nga, they really live there. The Bajaus and the Sama are water people. Tama ba? Oo. So, ang pinaka ginagawa natin is to make them understand that it's their ancestral domain. Therefore, they have to take care of it. Biyasin mo na mo, magsukol tod kami kan Ma'am Dada, Cancel Mujib. Ini karilan kami pag-usaha din kanila. Ando malago to di sa pintawang nila kamo. Karilan kami pag-usaha ini. Akan nasuway na mo algaanin biya kanila. Malago to pagsukulan na mo biya kan Ma'am Dada. Karilan in tao miskin pag-usaha. Kada malago to pagtawang niya tao miskin. Ayaw pa imbiyak ka mo lang taharagat. Agin lupa na alam daira. Siman niyang katanin pag-usaha. Dan kan Ma'am Dada. Biyak tao si namin mga kauman na to. Amin na nagbabayar agat. Ando. Mga yutod kami sa tawang kanyo. Ayaw na magbugit kita niyo basura. Palawom sindagat. Man mapangayo na to. Iloon na to im basura na to. Palawom sing karot, tipunon na to. Aunda magkakawa avya kamo. Doy sa tabangan nyo kami. Tabangan nyo ing ginawabaran nyo. Bukunda para kamo ing kasanyangan ini. Para katutan nyo rakatan. Tawangon na to ing inamin na mamarintarin di akaw man na to. Gagitan ni sa tiyawang, nasway na to sa tawangon sila. Ang kanyang kwento ay paalala na kahit sa simpleng paglilinis may dalisay na layunin. Hindi lamang para sa kalikasan, kundi para sa kapayapaan ng puso.
Sa huli, ang responsibilidad ay nasa atin sapagkat ang tunay na kagandahan ng kalikasan ay nasa balanse nito at ang balanse na iyon ay nagsisimula sa atin.